ang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumana sa ating mga ugat. Ng kawagasan, ng kaisipang umatik sa ating mga utak at ng lagablab na kasiglang namatay na sa ating mga puso. Nasaan ang mga kabataang maglalaan ng kanilang magagandang sandali sa mga pangarap at kasiglahan para sa kapakanan ng kanyang bayan? Nasaan ang kabataang magpupus ng gayong karaming kahihiyan, gayong karaming nakamumuhi? Nasaan ang mga kabataan? Kabataang tanging pag-asa ng bayan. Sa amin at walang itinakot di kiyan at pati. Dinakaw at kahihiyan. Subalit, kayo ang anak ng bayang Pilipinas. Ni isa sa inyo walang may karapatan na ilugmok ang magandang bukas. Totoo ang mga sinabi mo. Ngunit pagmasdan mo ang bawat isa sa amin. Nasaan ang pag-asang hinihingi ng inang Pilipinas kung mismo naglagkat sa amin sa madilim na buhay ay ang kanyang mga anak na salot ng bayan at kaibigan ng kasakiman? Anong kinabukasan pa ang dapat namin harapin kung mismo mga magulang namin ang nagtulak sa amin sa apoy ng karimlan at karasan ng bayang sinasabi mo? Narito ang hinahanap ko minsan. Lunod at naghihingalo sa salot na hindi mapigilang pagkauhaw sa tinatawag na bisyo. Oo, kasalanan ko. Maaari. Ngunit tutok ko lamang kami na mapanlig lang ang konsepto ng ginabayan. Nasaan ka, Rizal? Nasaan ka, bayan? Ang mga pahayag mo'y walang puluhan. Di kailanman maisa sa kutuparan ang ideolohiya yung pinapangarap para sa mga kabataan. Magsisilbing titik na lamang sa mga pahina ng iyong aklat ang aral ng iyong buhay. Sayang Rizal. Isa kang sinungaling. Nasaan ang mga pangako mong sintangis ng sikat ng araw? Napalitan na ng dilim, lumpay, at bighati, at kasabay ng lahat ng iyong pinangalan. Inilibing na sa lupa, kasama ni Crisostomo Ibarra, at tanging luha na lamang ni Maria Clara ang nagdidilig sa tigang na lupa na iyong iniwan bilang alaala. Huwag mo kaming hanapan ng magandang pangarap, Pepe. Sa mga mura namin kaisipan, ikaw ang nagpaitulot na ibigay sa amin ng ganitong klaseng buhay. Pilitin man namin umahon sa mga hukay na nilibingan namin. Wala na. Habang buhay na kami nakatanigala. At sino magiging pag-asa namin kung wala ka na? Kalayaan at kaularan. Ninakaw at pinagsamatan kaming mga kabataan. Inapuso at ginamit sa mga sarili kapakanan. Kami si Basino na nagkisunod-sunuran sa mapanlinlang na si Simon. Kami ngayon ang piling ng biktima sa Iloglena, di ba? Sukat na, Rizal. Sukat na. Hirap at pagod ang tuguan naming katawan. Pag-una mo naman kami ng konting kaling at awa. Ninakaw na ang lahat sa amin. At walang itinaka kundi kahiyan at padik ng bulok na lipunan na ito. Magpapatuloy ang ganito sa amin kung di masusupil ang mga buwistring ganit. Wala na, Rizal. Wala na. Dahil sa mga sinabi mo, isa lang ang katumbas nito.
Ayaw mo tigta. Buhay itong Grabe ka ganyan, Tali ah. Ang asim mo, Brody. Tol, ang labo naman ng mga kwento mo eh. Si Rizal, binaril ang mga adik dahil lang sa sinasabi niya, kabataan ang pag-asa ng bayan. Oo, pare. Oo nga, di ba? Sabi sa school, sabi ng mga teacher, si Rizal, binaril ng mga gwardiya sibil dahil nakalaban niya ang mga administrasyong Kastila. At ito pa, nalaman ko, siyang nagsulat ng Noli. Meron pa isa? Oh, yeah. Ano? El Buendia! Ay! Hindi! Ikaw? El... Pili? Hinta! Pare! Ang ibig mo masabihin eh, si Rizal ang kauna-unahang natulan nung death penalty yung pitay ba? Yung ba yun? Hoy, Nick! Anong pinagsasabi mo dyan? Alam niyo talaga, ito talaga eh. Asan na siya? Ay, ito! Siyempre, hindi ganun yun! Alam nyo, si Rizal kasi, pinatay yan sa pamamagitan na hulaan yun. Alam ko, ano, kutsilyo. Mali. Alam ko yan. Ano? Pako. Mali. Mali! Pana. Mali! Ito na nga eh, binaril siya. Binaril. Yun ang ginamit sa kanya. Yun ang point ko, ba't di nyo alam? Tignan mo, Jessica. Ikaw talaga, Jessica. Ay, di ka nagkaka-boyfriend eh. Wala ka lagi sa ayos. Oo. Ayusin mo kasi. Hoy! Ponso! Halika nga dito. Oo. Alam mo, ako, naiinis na ako sa'yo eh. Nakakalalaki ka na eh. Jess ang pangalan ko, hindi Jessica. Baka kasi ex mo yan eh. Ewan ko sa'yo. Ikaw talaga, Jessica. Ay, Jess pala. Jess. Ito si Jess. Di na mabiro. Ang punto rito, mga pare, si Rizal na nagsabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama! At dahil nga si Rizal na nagsabi na tayo ang pag-asa ng bayan, pero sa nangyayari ngayon, parang tayo na rin ang pumatay kay Rizal eh. Hoy! Kayo ah! Hindi ako kasama doon! Ito na naman, bumanat ka na naman eh. Oo talaga, katabadat mo, liko eh. Diyos ko po, Sinik, pagpasensyaan nyo na ha. Pero, ayun na nga eh. Hindi ba kayo nagtataka? Eh, bakit tayo natadama eh? Wala naman tayo lahi Kastila. Oo nga, no? Di ba? Pero may kilala ako. Nasa tindahan nga lang eh. Asan? Sino yun? Sino yun? Ayan o. Ayan, si Dodi. Tignan mo yung tsura o, mestizo. Baka siya. Ikaw siguro no. Mamit ka na. Aray ko! Ikaw talaga, Jessica. Kaya hindi kita sinagot dati. Patay ka sa akin! Ang ulit. Sino ba si Jessica? Jess nga pangalan ko. Dati, Jessica, pangalan mo, ba? Yeah. Opa. Sinungaling talaga. Wala namang ganyanan. Uy! Wala namang kaming lahing kriminal. Pero, lahi pogi. Pero... Opa. Pero ba, ikaw talaga, Dodi. Puro ka biro. Omsim. Ganito yun. Aling tali! Aling tali! Aling tali! Aling tali! Makinig din kayo. Para kayo magsabi na totoo ang mga sasabihin ko. Di ba? No. Linsik kayong mga bata kayo, no? Pati ako'y dinadamay nyo talaga. Siyempre naman. Pero sa isang banda, kung yan ang gusto nyo, aba, siya ko dyan. Dami pa sinasabi. O, Ponzo, ituloy mo yung Sige po, sige po. Sige po. Isa mo na, Bonso. Eh, Isang pero... magpapwesto. Teka lang, Aling tali. Pagbilang mo muna ako ng Yossi para masarap ang kwentuhan. Pumirit Di ba, mga sol? Oo. Sa totoo naman, Ilang pera yan? itong si Ponzo, kay bata-bata, kay lakas ng pausok.
Aling Glory. Kaya pala malakas loob. Aba, Ponso, ilan ba? Eh, kinuha mo na. Gusto lang ho. Sila. Ito talaga si Aling Tali. Parang nanay ko. Sumbat muna bago bigay kay Sos. Kaya kalahin mo, narinig pala. Hindi, wag po kayo magtinda ng sigarilyo dito sa tindahan nyo. Para wala na nagpapakusok. Di ba mga tol? Mali yan eh. Isa pa, masama sa kalusugan yan. Di ba sabi nga sa commercial? Basahin natin. Cigarette smoking is dangerous. Kaya nga ako nagpipi. Kesa Yossi. Pero, big responsibility ha. Ay, preme, teka lang. Huwag naman kayong ganyan. Kaya nawawala nakita si Aling Tali eh. Hoy, makinig ka. Kayo, di ba kinawa sa akin? Oh. Wala akong pambili ng vape. Yossi lang ang kaya ko. Pati ba naman yun eh, pagbabawalan nyo pa? Parang kasalanan ko pa. Okay, wait lang, pero teka lang. Papapa ko dyan, ha? Tignan mo to. Makikipagpa. Ay, nako! Ba't si magtigil na kayo? Kanina ko pa gustong marinig ang kwento ni Ponso. Sige po. Aba, Ponso, ituloy mo na. Sige po. Mga pare. Eto ang kwento. Si Boy Adik ay isang kabataan na sinira ang sarili at nilubok ang kinabukasan sa kawalan. Larawan ng pagkawalang kwentang tao sa lipunang ginagalawan. Nilunod ang sarili sa bisyong halos sumira sa abot kamay na niyang mga pangarap. Pero di niyo siya masisisi. Katulad din yung mga kabataan, biktima rin siya rito. Eto, panoorin nyo. Oo mga tol, sinadya kong sirain ang sarili ko. At ang dahilan ay ang pagkauhaw ko sa pinagbabawal na gamot. At alam niyo ba kung bakit nagkakaganito? Kung bakit naging ganito ang buhay ko? Gusto niyong malaman? Sige. Pero, teka lang. Responde lang ako kasi medyo bumababa yung tama ko eh. Dati, sobrang tinukot tao. Sobrang bait yung anak. Dahil nakukuha ko lahat ng gusto ko eh. Tsaka, laki ako sa layaw. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pakiramdam ko, tingin mo lang sa akin eh. Pero pagkukulang. Dahil alam niyo ba kung anong pamilya meron ako? Ha? Alam niyo? Ayan! Wala silang kwenta! Sagana lang sila sa pagsubalbal ng pera sa mukha ko! Sagana rin sila sa buwisit na ahoy na yan! Lumaki na nga ako sa mga bunganga nila eh! Alam niyo ba? Sila rin ang dahilan. Bakit ako iniwan ng babae pinakamamahal ko? Dahil hindi ko matanggap ng pamilya niya! Ang pamilya ko! Kaya umalis. Ibang bansa. May mga kabarkada tayo. Handang tumulong sa atin. Sila ang mga lumamay sa akin. Sila ang nagturo paano ko matakasan ng mga problema ko. Nagsimula sa patikim-tikim. Hanggang sa naging sugaba na ako. Namalayan ko na lang. Nagnanakaw na ako ng pera. May pambili lang ng bisyo ko. At sa loob ko nalaman na mga ang numero uno nagtutulak, ang mga lintik na gobyerno na yan.
Di kayo makapaniwala, ano? Siyempre, pag nakita nyo sila, lalo na sa TV, good boy, mga papogi. Pero, sila, ang mga numero unong jablong sumisiya ng kinabukasan ng mga kabataan. Tulad nyo! Tulad ko! Kaya, sisiman ako. Wala na. Nalugmok na ako sa butik. Kaya magsama! Sama man kayo! At walang makitang pagkakaiba. Kaya kayo, may nakikita ba kayong pag-asa sa isang tulad ko?
Pare! Tama ng puso! Gawa ng kwento mo! Sabi ko sa'yo. Ano nga yan? Pero sa bagay, totoo naman sa'yo sinabi mo talaga yung Ano? Madami yung kaya. Ano ba? Hindi yun! Nang ibig kong sabihin na karamihan sa mga drug lord ay may malaking impluensya. O di kaya, lapit kayo sa akin. Ano yan? Lumapit kayo pa rin kay Aling Tali. Hindi kaya may mga Ayun. Hoy! Ay, Baka akala niyo di ko narinig, hoy! Di ako nagpapahuli sa ganyan. Pero tumigil kayo, ha? Baka may makarinig sa inyo. Naku, teka yung tinda ko. Baka makupitan na naman ako. Teka. Alin tali! Ano naman? Totoo lang naman. Sabi namin mga kabataan. Tsaka, alam na rin naman ng buong bayan yan, Aling Tali at Bonso eh. Ay, pare. Hindi lang naman si Boy Adik ang biktima sa bayan natin. Marami pang iba. Eh no, buong biktima. Hindi ba to? Ay, Dati yun. dati. Sorry. Alam mo pare, tama ka dun eh. Eh ito, pakinggan nyo. Isa pang kwento. Isa pa? Meron Ang dami na itong baon ninyo. Sabi ko sa inyo eh. Ito, simulan ko na. Sina Lilibet Prosti, Sara Inabuso, at Totoy Basurero. Silang tatlo ay magkakabata. Si Lilibet ay isang prostitute. Si Sara ay isang biktima ng pang-aabuso. At si Totoy ay isang batang gulang nakaranas na maghanap buhay. Sila ay larawan ng mga kabataan na inagawan ng kalayaan, maranasan ng tunay na kasiyahan na nilalasap ng isang musmus. Maramot ang magandang bukas sa kanila. Ngayon hindi nga malaman kung sinong dapat sisihin sa kanilang sinapit eh. Ako? Hindi ko na iniisip yun. Sisihin ko man ang dapat sisihin. Hindi na rin naman maibabalik ang magagandang bukas na lumipad para sa akin. Sino? Si Itay? Sa edad kong 9 na taon! Nagawa niya ipagnisay sa mayamang check. Nahayok sa sariwa at naman. Wala ako. Dahil ang sabi niya tayo ng tama paraan para makuha. Kung kani-kaninong lalaki niya ko'y pinagpili. May puti, may negro, may inject, at kung Filipino politiko. Iba't ibang klaseng lalaki. Sari-saring life, sari-saring amoy. Gusto ako sa pinagkagawa ni Itay. Dinig-dinig ako sa sarili ko.
Hindi ko na kilala ang sarili ko. Hindi ko alam kung may kinabukasan pa ba ako. Beth, sa'yo. Sa ang pagkatao ko. Pag naman ako sa lahat ng lahat ng klaseng sakit naranasan ko na. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin maisip kung anong kasalanan ko. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Itay. Halos araw-araw ay nararamdaman ko ang laki ng tadyok kamay na umakaplas sa aking katawan. Kulang na lang yung mamatay ako sa hampas para ni Inay. Halos gabi-gabi ay dinaramdam ko ang pasa at sugat na kumakapit na sa aking balat. Na tila ayaw ako magsik na gamot upang patayin ang sakit na nararamdaman ko. Kung nabubuhay sana si Itay, hindi ako pinagmamalapitan ni Inay. Subalit pilit kong tinatanong ang aking sarili kung sino ang dapat kong puntahan. Sino ang taong tutulong sa akin? May tao ba bang hindi mananakit sa akin? Kung may buhay bang nag-iintay para sa akin? Ako? Di ko kailanman naranasan maging sa bata. Di ko alam kung paano maglaro. Bata pa ako. Nung mamasapang ako sa mga pagtatrabaho. Di ko alam ang itsura na tinatawag nila paaralan eh. Di nga ako makawak ng lapis o papel. Ito! Ito ang kasama ko! Gabi at araw! Mga basuro bumubuhay sa pamilya ko! Mga basuro to! Si Inay! Si Inay na rin na nagchismosa sa lugar namin! Si Inay naman! Hindi makakita ng trabaho! Dahil walang gusto kumuha sa kanya. Dahil wala siyang pinag-aralan. Ang hirap talaga maging santuka. Dahil tayo madalas nagbiktima ng pangakong napako.
Uy! Uy! Rudy! Uy! Rudy! Ang drama ng buhay ni Totoy Basurara! Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko lang. Pero teka, parang kulang yung tauhan mo. Oo nga. Kulang? Kulang? Teka, kulang nga. Pinilang ko yun eh. Nasa si Tambay. Tsaka si ano? Siga. Nasaan tayo? Kasi nga, hindi pa naman kasi tapos yung kwento ko. Kayo naman eh. Alam nyo ba? Alitali, okay ka lang? Alitali talaga oh. Goods na goods pa yan. Alam niyo ba, habang naghihintay, nilibit frosty ng customer, ay biglang dumating sina Brandong Siga at Lopeng Tambay. Tambay! At ganito ang nangyari. Ayan, ano? Saan? Saan? Kantahan na kita. Labis na Tigilan mo na, hindi naman maganda eh. Labitan mo! Hoy, Lilibet! May naghahanap sa'yo kanina sa labasan. At mukhang mayaman. Natanggap ka na ba lang ng parokyanong Arabo? Sabi mo? Parokyanong Arabo? At hindi ka na ba titigilan ng tatay mo? Ha? Uy, ikaw. Oo nga! Ba? Kahit naman siguro ganito ako. Siga anong looban? Tama. Kaya ang ginagawa ng tatay mo. Ano? Ibig mo bang sabihin? Hindi kanya tulad ng walang ambisyon. Uy! Di ah! Katunayan yan, marami akong pangarap. Di ata tulad mo at ang tatay mo. Pero, alam ko, wala akong mangyari yun. Alam niyo, makaalis na nga. Alam mo, kikitain sa inyo. Tabi! Laksoy! Ano ibig sabihin nun, uy? Kampas lupa! Che! Wala yun. Maganda sana di mo mag-English. Tama. Tol, mabalik na tayo. Bakit naman? Alam mo, habang nabubuhay, may pag-asa. Pangarap na lang kaya nating abutin. Kahit alam nating posible. Pag-asa. Ano ka ba ngayon? Tambay. Di ba tambay? Tsaka, isipin mo to ah. Tatawag ka? Hindi. Joke lang. Unang-una kasi, mahirap lang tayo. Bakit naman? Gano'n naman, di ba? Kapag mahirap ka, wala kang karapatang kuminawa. Tayo pang mahirap, kaya tayong abihin ng mga mayayamang galing sa kapangyarihan. May punto. Tingin nila sa atin, isa lang tayong libag sa lipunan. Kaya, tanda ka. Yan ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan Bukuturo to. para lumaban sa buhay. Sa tunay na laban. Kaya eto ko ngayon, siga ako ng looban! Kabak! Uy! Oh, Jill! Alam mo, wait lang. Alam mo pare, hindi dapat ako ganito. Alam mo yun? Kung nakapag-aral ako, nakapagtapos, hindi sana nakita akong kinubukasan ko. Pero, magsikap man ako. Magsikap man ako para sa ikakaunlad na sarili ko. Pero talagang wala eh. Walang gustong tumanggap sa akin. Dahil isa raw akong ignorante. Paano? Grade 2 lang daw kasi natapos ko. Ano naman kaya mabuti ng grade 2, di ba? Minsan nga pare, naisip ko, sumali ako sa programa ng pamalaan na libreng edukasyon. Eh ang kaso, limitado lang daw ang mga estudyante pagkakaloban ng benepisyo. Sana lahat ng di kayang magbayad. Kung sana lahat ng di kayang magbayad,
ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Di rin sana'y walang mangmang na katulad ko. Gano'n naman, di ba? Mahirap lang kasi tayo. Tama ka. Kaya tayong api-api ng mga mayaman. Pero, alam mo pare, minsan isang araw, makikita natin ang tunay na kinabukasan. Kinabukasan, pinagsasabi mo. Ikaw, tsaka, nakapagsabi ka ng bakla, sino umiyak ngayon? Oo. Tsaka, eto isipin mo paano tayo magkakaroon ng magandang edukasyon, magandang lugar? Eh kung yung mga gobyerno natin, imbis na ilahan ang pondo ng pamahalaan sa kapakanan nating mga kabataan, ayun sila. Kanya-kanya silang bulsa. Kanya-kanya silang kurakot, di ba? Alam nyo, ito ba hindi lang pondo ng mga kabataan ang ninanakaw nila. Hindi lang pondo natin ang ninanakaw nila. Pati na rin kinabukasan natin. Kinakamkam na rin nila. Ay ikaw, para dito. Ang tapos ko mangangarap ka? Eh di ba naginip ka na lang ng gising? Wala na talaga tayong kinabukasan sa bayang to. Mamamatay tayong dilat. Kaya habang may buhay pa, kaya pa nating lumaban, sagupain natin lahat. Lahat na maharap sa buhay natin. Nag-toothbrush ka ba? Oo! Bahaw ng bunganga mo eh. Sige, mangasar ka. Tu, panay basag ang ulo na sa isip mo. Hindi ka na magbago. Hindi ba kayo? Jill, wait lang. Uy, masyado mainit ang ulo mo. Mabuti pa yan, maghanap tayo ng mapagkakakitaan na may pangsyan tayo. Pagkakakitaan? Kaya nga ako nagisiga kasi ayoko magtrabaho. Ba't may babe ka? Dinarag ko lang ko doon sa kanto, ano? Tara, tatlong din, sagot ko na. Benta na rin natin. Sagot mo yan Tara, let's go! Chika talaga yun. Grabe. Walang pagkabago-bago. Sino ba yun? Chika nga eh. Sigurado. At yan nga po ang istorya ng mga kabataan na pulos inagawan ng kinabukasan. Biktima ng iba't ibang uri ng karahasan sa lipunan. Pare, nakakalungkot yung kwento mo. Pero, gets ko naman ang ibig mo sabihin. Uy! Nick, ano na naman yan? Na ang sinasabi mo kabataan ang pumatay kay Rizal? O bumayan? Uy, dahil yan, sa kinabukasan at magandang pangarap na inagaw sa kanila, pinatay nga nila ang pangarap ni Rizal eh. Kaya, sana naman, sinasabi ni Rizal, na tayo mismo ang pag-asa ng bayan. Oo nga. Unti-unting pinatay mga taong may interes, mga oportunista, mga walang kwentang magulang, mga buhayang leader sa ating lipunan. Pero teka, parang tayo ang naargabyado dito. Diba? Ang mga kabataan ang naging biktima dito. Oo pare, tama ka doon. Sabi nito. So dapat hindi si Rizal ang binaril dito. Kuya tayo eh. Hindi dapat siya ang naging biktima dito. Ang naging biktima dito, ang pangharap ni Rizal para sa mga kabataan. Dahil inayagan nila na sila ang maging biktima. Ating lipunan! Anong ibig mo sabihin? Wala kayong alam. Halika rito. Hindi ko siya magagawa. Gulo mo kausap no? Iniwan natin si Aling Tali. Sorry, Alito. Okay ka lang dyan, Aling Tali? Wala pala. Ito, mga tropa. Ito yun. Sana? Panoorin nyo. Ayan o.
kanilang bayan ang pawang sabi sa inyong kinabukasan. Kayo na dumaranas ng hirap, ninakawan ng bukas, lugmok ng kamalayang ginagamit lamang ng mga taong sakin sa kapangyarihan. Bakit naririto ngayon? Upang harapin ang hatol ng kamatayan? Ni isa sa inyo walang may lakas ng loob na bumangon at masugpo ang laso na idinulot ng bulok na lipunan. Wala nang dapat gawin kung hindi ito pa rin ang hatol ninyo sa inyong mga sarili. Preparen! Apunte! Cargo! Di ba? Tama ko na! Galing din siya. Aba, grabe. Ay, gagaling yung mga bata. Ayun na kami. Ha? Pero, meron akong mas magandang versyon ng kwento. Meron din pala! Mas mahina kung ganitong mangyayari. Hoy, kuya! Ayan! Natutuwa ko na dyan! Hinahanap kita na! Ano, pautang ako nito? Kuya, dyan daw yung cellphone ko. Saan mo naman daw pinaglalagay at ayun? Ako na ako ang kinukulit! Ito na nakatang TikTok eh! Damay pa. Wala po. Nako, Ana. Hindi ako tanig. Oo! Narinig ko yung pambabasag ng panibilisal! Ano naman? Hindi na, alam mo. Isposa ka rin. Ha? Doon na, anak. Mauna ka na doon. At susunod na ako. Sabi mo kay mama. Susunod na si kay Dodi. O sabi lang mga tropa. Ha? Susunod, isang oras na naman dyan. Eh! Mauna ka na. Sige na, sige na. Ewan ko sa'yo. Aba, hala ka lang sa buhay. Masilbi ang kasabi ni Mama, pag ikaw nalagot, huwag mo ako balengay. Omsim! Ay! Kuya! Ano na naman? Ano yan? Diba sa'yo ito iba? Bakit tawag mo yan? Ano naman? Anak, mahal niya. Aba! Wala yan, ha? Anak! Aling Gloria! Ina mo! Nagot ka! Bitawan mo ako. Huwag mo kami na yun. Hindi na pa kita hinahanap at wala akong mapunan. Aling Tali, magbilan niyo nga po ako ng isang kilong bigas at isang putol na bareta. Sabay mo din ng isang iwas yan, Aling Hoy, Tali. pinipigit ang bata pa. Oh, sa'yo mo itong bigas. Dalihan mo, alas 7 na. Po! Aling Gloria! Alas 7 na? Ano ba sa inaakala mo, iho? Nako, usapan kasi kami ni Jennifer eh. Yun Mga to, Kaya pala na ako, kaya pala na ako formado. wala kayong gano'n. Kaya pala. Aling Tali! Yung utang ko, bukas na lang ah. Anyan tayo eh. Pakilista mo na lang! Isama mo na nito. Akin na to ah. Bye-bye. Ay! Nasaan yun? Ay! Oh, naman! Ay, saan na naman ako? Aling Tali. Ang dami-daming utang nun. Limuho na yun! Okay lang yan. Ito naman.
Dali ah. Ano to ah? Mamaya. Poncho! Ano na? O sila. Uy! Dito na ako dadan! Oh. Yes! Ano pala? Uy! Isa kayo! Dali! Good morning, bye ka! Bye! Oh, ikaw, Ponso. Natatawa ka na lang ba dyan? Umuwi ka! Bilisan mo! Mama kasi. Uy! Lagi ka nilang ganyan. Tali ako ng creamy white mo ah. Susumbugin tayo, Papa! Lagi ka doon! Alis ka! Papa! Mauna na po kami, ha? Sama niyo na lang po sa lista yung nakuha namin. Message na lang po ako. Gcash ko na lang. Salamat, Aling Tale! Sambihirang damuho yung mga yun. May utang rin pala. Kawawa na yung tindahan ko. Pero teka, tama yung mga sinambit ng mga batang yun. Hindi dapat nagtatapos sa ganito ang kwento. Di dapat sumuko, di dapat matalo. Ang kwento ng kabataan ay dapat mabuti. Sila ba ang biktima o silang pag-asa? Kung kasamaan ay pagbibigay, matatalo sila. Hindi dapat umayaw, hindi maliligo. Ang mga pangarap ay dapat isunod. Tayo'y magkaisa, labanan sa salit ng kalaban nila. Huwag matakot, tumindigan, makialam. Humawak ng mga armas, hindi barilo sa data, kundi pag-ibig. Ang bawat isa ang bawat isa. Tayo'y magkaisa, labanan ang sayo ng kalaban nila. Huwag matakot, tumindigan, makialam. Humawak ng mga armas, hindi barilo sa data, kundi pag-ibig. Ang bawat isa. Ang bawat isa. Samahan natin sila. Masakit yun. Hindi dapat sila ang biktima. Pero hindi rin dapat kayong biktima sa salot na lipunan. Sila dapat ang humapi sa tunay na kalaban ng bayan. Paano na lang kayong mga kabataan?
Nako, hindi ako papayag. Hindi ganon. Ganito dapat magbukas ang laban ng mga kabataan. Heto, panoorin ninyo. Nasaan ang kabataang maglalaan ng kanyang buhay sa bayan? Kayo na supling ng inyong inang nangarap ng kapayapaan, katahimikan sa lahi na kanyang ibig. Kayong mga kabataan na dapat magbuo at magtindig na nakalugmok na kinabukasan ng sambayanan. Kayong mga kabataan na dapat gumamot sa kanser ng lipunan na napabayaan ng kitagal. Kayong mga kabataan na patuloy na lumalaban sa hamon ng hinaharap ng tunay na buhay. Natagpuan ko na ang mga kabataan. Natupad na ang aking pangarap na matagal ko na ang ipinaglalaban. Kayong mga kabataan, ang tunay na magpapalaya sa ating bayan. Preparen! Apunte! Go! Naganap na, Rizal. Naganap na. Malaya na ang kabataan. Simula na ng pagbabagong kabataan na pag-asa ng nasa palad mo ang kapalaran. Kabataan para sa kinabukasan. Oras ay ginto, gamitin ang mahuhusay. Dahil ang oras ay walang hinihintay. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for the San Dionisio Theater Youth Organization. Congratulations!